I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos update. Ayan, May 4, 2026. So, kilala nyo si Atty. Kapunan, di ba mga kababayan? Mayroon po siyang panawagan at mayroon siyang ika nga naniniwala siya tungkol dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero yung una niyang sinabi mga kababayan, nananawagan ito kay Sara Duterte. Nako po, no? Ano man ito, basahin ko sa inyo para kompleto, detalyado. Ayan o. Sabi dito mga kababayan ng Manila Standard, Kapunan calls BP Sara lutang, urge psycho test. Oh my gosh. Nanawagan para magpa-check, no, sa kalusugan niya. Kasi maraming nakakapansin sa kanya mga kababayan, sa kinikilos niya ba? Di ba? Kaya siguro maaring gano'n ang sinabi ni Atty. Kapunan na kailangan din siya magkonsulta sa psychiatrist para malaman talaga ang kanyang kalusugan. So, dapat lang na naman para naman malaman ng taong bayan kung siya ba ay normal or alam nyo na, di ba? So, yan. So, yun po ang panawagan ni Atty. Kapunan. Para kumpleto detalyado, basahin po natin. Sabi dito mga kababayan, veteran lawyers Lorna Kapunan on Saturday sharply criticized Vice President Sara Zimmerman Duterte, describing as lutang, out of her mind, any public official who issued death threats, and urging that she undergo a psychiatric evaluation as a question mark over her conduct. Oo nga naman, mo. Magtataka ka lang kasi mga kababayan, kung natatandaan nyo, yung umaten si Pangulong Marcos Jr. sa graduation dyan sa PMA, dyan sa Baguio, kasama si Sara, nung good pa sila. Pero nung that time na yan, medyo hindi na maganda ang yung friendship nila, no? So, sabi niya nga doon kumbaga putulin daw ang liig ng Pangulo. May pa-action pa nga sa liig niya Kasi, siyempre, masasabi mo siguro, sinong tinutukoy niya? Walang iba kundi si Pangulo. Ikaw ba naman, isang vice president ka, ganun ang inaasal mo sa social media? 'Di ba? Hindi po maganda yun. Kaya minsan, masasabi natin na siguro may may diferensya sa utak. Kasi hindi mo rin masisisi ang taong bayan kung bakit ganun ang nagiging reaksyon nila. Bakit ganun si Sara Duterte? Napaka naman yung babae, professional naman siya, ba't ganun ang inaasal niya? 'Di ba? Well, sa lahat naman nating mga kababayan, nakikita naman nila itong pamilya na ito talagang grabe. Sa akin in my own opinion guys, sa nakikita ko, parang sila lang nagdala ng kaguluhan dito sa Pilipinas sa Marcos administration. Obvious ba? Kumbaga kitang-kita naman yung galawan nila, 'di ba? Pinangunahan yung dating pangulo. Tinawag si PBBM na weak. Walang alam. Tapos daw bangag. Pero ang totoong bangag siya. Totoo 'yun. Bakit? Di ba inamin niya na nag-meridian siya? Hindi lang 'yun, guys, Mula kay Digo nga dito sa mga anak niya, puro tato. Si PBBM may tato ba? Wala. Malinis ang pagkatao nila na mag-ama. Sa totoo lang. At very classy. Very professional kamo. So, ang tanong, sino totoong bangag? Di ba? Kundi itong mga to. Sabi dito, speaking at the Saturday News Forum at Dapo Restaurant in Quezon City, the lawyer said Filipino must look beyond legal arguments and examine the characters and behavior of the leader, especially those seeking the presidency. Tama nga naman, 'di ba? Kailangan susuriin 'yan. Tapos, 'di ba? May plano ka tatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. My gosh, hindi mo lang alam kung paano mo i-handle o kumbaga paano ka mamumuno kung mayroon kang sayad sa utak. Naku po, wag naman ganun. Pero guys, no, real talk, ako ayoko talaga kay Sara Duterte maging presidente. Lalo sa sitwasyon niya ngayon, yung sa pag-uugali, lahat, naku po, hindi po pwede ganun. 'Di ba? Lalo na po pag wala kang lalo na po pag wala kang sapat na experience
bilang mambabatas, no? Kailan lang nang naging mayor yan. Lack of knowledge, parang ganun ang dating sa akin. 'Di ba? Sa pag-uugali, naku po, wag naman. Hindi talaga sa qualified, mga kababayan, sa totoo lang. Hindi 100% para sa akin. Tuloy. Sabi dito, let's also look apart from all these legal arguments at the demeanor, ayan, and conduct of a vice president who wants to become president. She said in Filipino, Ugoy. Kapunan also cautioned the public against what she described as a coordinated troll armies spreading misleading narratives about the impeachment case against the vice president, insisting the proceedings are grounded in documentary evidence, not politics. Oh my gosh. Alam naman po natin dito sa issue ni Sara Duterte. Nako, alam mo kahit kitang-kita mo ng yung ebidensya. Tapos sabi ng mga alipuris niya, walang katotohanan. So ibig sabihin yung ebidensya, na credible na ebidensya, nagsisinungaling. Tapos yung mga nagsasabi na walang katotohanan, silang nagsasabi ng totoo. Ganun ba 'yon? Nakakatawa itong mga DDS, di ba? Lalo na yung mga vloggers. Nako po. Tingnan mo nangyari kay Jason sa na fake news. Mabuti binigyan siya ng korte ng ng pag-asa. Nagkaroon ng bill kaya nagpiyansa. 'Di ba? Huwag na natin pag-usapan 'yan. Walang kakwenta-kwenta. Tuloy. Sabi dito, mag-ingat tayo sa social media. Ang naratibo nila, wala ring ginagawa ang gobyerno. Kundi impeachment, hindi totoo yun. Beware social media. The narrative there is the government isn't doing anything. Expect impeachment. That's not true. Yan mga style ng mga DDS. Yan yung mga Duterte, guys, di ba? Di ba? Hindi daw sila nakatutok sa mga problema sa bansa, kundi nakatutok sa impeachment trial. Di ka ba naloka? Anong palagay mo naman sa mamayang Pilipino? Walang alam? Hindi nakikita? Hindi ba nagtatrabaho ang Pangulong Marcos Jr.? Aba, may video tayo dyan, guys, ha? Nakatutok daw sa impeachment trial. How come? 'Di ba? Yan ang mga naratibo ng mga DDS. Ang mga troll sa social media. Kaya, nako, mag-ingat kayo. Hindi pwede basta-basta maniniwala ka sa mga trolls, lalo na pag galing sa mga Duterte. Nako po. Mga sinungaling ito, mga yung mga salot sa lipunan, sa totoo lang. Papakalat nila, mag-spread sa social media, mga fake news yan nga. Tingnan niyo si Jason Sa. Yung kalusugan daw ng Pangulo, malala. Sa kayo makakita niyan. Kaya mag-ingat din talaga tayo, guys. Total naman, nasa social media tayo, nanonood tayo, dapat naniniwala kayo sa mga credible source. Tayo dito, nag-spread tayo ayon sa katotohanan. Di ba? She noted that even as impeachment hearing continue, the House of Representatives is addressing urgent economic concern through the Legislative Energy Action and Development Joint Committee, which holding hearing during the break on rising oil prices, supply stability, and relief measure amid the Middle East crisis. Lahat naman siguro nakikita kung paano magtrabaho ang Pangulo, kung paano yung sinusolusyonan yung problema ng bansa. Sa fuel, lahat. Nakita nyo, di ba? Last punta niya sa Jinsan, namigay ng bigas, lahat. Buong Pilipinas yan, kaya abangan nyo. Kaya itong mga salot sa lipunan na nag-spread ng fake news, trabaho nila yan. Kasi kumikita sila dyan, mga bayaran mga yan. Sa totoo lang. Gumagana yung pera nila ngayon. Huwag kayo masyado maniwala, guys. Di ba? Lalo nasa social media tayo, magiging magmatsyag tayo talaga. Kasi ang tanging maparaan lang natin para lang hindi tayo ma-fake news is suriin mabuti. Kasi tayo lahat, pag hindi tayo talaga kayang paniwalaan ng fake news, ini-ignore natin, malaki po ang maitutulong sa ating buhay, lalo na po sa pamahalaan. Kasi hindi tayo naniwala sa fake news Alam niyo yan So yan mga kababayan, ang panawagan ni Atty. Kapunan. Ayan Kapunan calls BP Sara lutang urge psychotest. Totoo yan. Ayan Sabi po ng Manila Standard, agay.
Hindi lang po yan ang kanyang sinabi. Ito po ang isa sa mga sinasabi niya din. Abante News Online. Naniniwala ang abogadong si Lorna Kapunan na ang ebidensyang iniharap sa House Committee on Justice ay malakas at maaaring mahatulan si Vice President Sara Duterte sa posibleng kasong plunder. Agay. O, diba? Tapos ipopost nyo magiging presidente. Naku po! Ano na lang kayang nangyari sa bansa natin? Ha? Mamaya, pag nag-collapse ang ekonomiya natin, under sa pamuno ni Sara, wala na. To the rescue ang mga ibang bansa siguro. Ibig sabihin, mamaya, kung si Sara ang maging presidente, tapos nag-collapse ang ekonomiya ng bansa, patay tayo dyan, day. Ano na mangyayari sa atin? Kasalanan ng mga Pilipino, bakit binoto? 'Di ba? Tayo mismo Pilipino din maglalagay sa alanganin sa bansang Pilipinas. Kasi binoto natin ng walang kwenta 'di ba? Bagsak ang ekonomiya, wala na. Nga tayo talaga, pagtawanan tayo sa buong mundo. 'Di ba? So kailangan pumili tayo ng tamang kandidato. See? Kaya sa Senado, I hope, 'di ba? Ma-impeach 'yan. Naaayon doon sa yun kung ano po yung mga ebidensya sa dalawang nag-endorse ng kaso, si Dilima at saka si Congressman Abante. Nako, 'di ba, found out probable cause. Ayan sinabi Lorna Kapunan, Betty Sara tagilid sa plunder. Agay. Ayan sabi ng Abante, maiksi lang ito mga kababayan, kaya ang pinaka-bottom line dito is dapat ma-impeach si Sara sa kasong plunder. Sigurado makonvict yan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyo watching. Thank you guys sa support. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayo updates. Okay? There's more, and God bless Philippines. Babush! Bye everyone!